Tabla sa 27 ang naging score ng laban sa pagitan ng Mansale at Gloria nang matapos ang unang quarter. Tila nga ang daming nangyari sa unang 10 minuto ng laban at akala rin ng home crowd ay sila ang makakalamang sa laro kung hindi lang na-eject si Gerald Valdez at si Mendez naman ay pansamantalang pinahinga ng kanilang coach. Dahil doon, nagamit tuloy ng mga shooters ang pagkakataong iyon para gamitin ang advantage nila sa lineup na ipinasok ng Black Knights. Pawisang umupo ang mga players ni Andres sa bench at bagsak ang kumpiyansa ng ilan sa mga ito dahil sa 12-0 run na walang kahirap-hirap na nagawa ng kanilang mga kalaban. Si Andrew sa luminga ay nakayuko lang matapos uminom ng tubig habang si Dwayne ay hindi makapaniwalang basta lang siya napipigilan ng kalaban dahil sa double team defense ng mga ito sa kanya. Si Magbo at Balbuena naman ay hindi rin basta makaporma sa ilalim dahil sa katapat nilang sina De Lima at Rainier Chua na ginugulangan sila sa pwestuhan. Si Ricky nga ng sandaling iyon ay napatingin pa kay Coach Andrea at makikita nga sa dalaga ang pag-aalala na marahan na lang niya ikinangiti. Dapat na siguro ako maglaro sa second quarter, sabi nga ni Ricky kay Andrea. Kaya mo na ba? Wala na bang... Napahinto na nga lang si Andrea nang tapikin ng tumayong si Ricky ang kanyang balikat. Relax lang coach, hindi pa tapos ang laban, first quarter pa lang. Kung shooting lang ang magiging labanan, bakit kaya hindi na natin ipasok si Sir Tuason? Wika pa nga ni Ricky na marahan pa ring hinahaplos ang kanyang nasugatang labi. Napatingin nga rin siya kay Sir Carlo na nagulat sa pagbanggit sa pangalan nito. Kung ipapasok ako ni coach, wala namang problema sa akin. Wika nga ni Tuason at tumango naman si Andrea. Tumingin din siya kay Terence at pakiramdam niya ay kaya na rin naman itong magpakawala ng mga mabibilis na tres. Naisipan na nga rin ipasok muna ni Andrea si Marcos Punsalan at napatingin nga rin siya sa batang si Dwayne. Ipapasok din niya ito dahil hindi naman daw ganoong katagal itong naglaro sa unang quarter. Mula nga sa bench ng Mansalay ay makikita na nga ang pagpasok ng mga players ng Black Knights. Pagkakita nga ni Galvez kay Mendez ay tumayo na rin ito. Si Magsaysay at Michael Chua ay maglalaro pa rin at ang ipinasok muna ni Coach Nelson sa VF at sa center position ay ang kanilang backups na dalawang kalbo, si Crisostomo Santos 6'7" at si Fernando Lubay 6'8". Ito ang dalawa sa pinakamatanda nilang mga players at kung pagmamasdan ng katawan ng mga ito ay makikita ang kakisigan sa mga ito. Isama pa nga ang kulay ng mga ito na tila batak sa ilalim ng araw. Ang dalawang ito nga ay parehong nagtatrabaho sa gilingan ng palay at doon na rin nahubog ang lakas ng mga ito. Bukod sa marunong din sa shooting ang mga ito, ay magaling din silang defenders sa ilalim ng basket. Ang bola nga ay sa shooters at nang sambutin ito ni Magsaysay ay napaseryoso siya nang si Mendez ang humarap sa kanya. Marahan nga siyang lumayo rito at napanood niya kung paano ito naglaro noong unang game. Magaling ito at kahit pa mas malaki siya rito ay hindi niya ito pwedeng maliitin. Sa akin, bulalas naman nga ni Chua na lumapit sa kanilang captain. Pagkakita naman dito ni Magsaysay ay agad niyang ipinasa rito ang bola at nang mangyari iyon ay marahan ang lumuwag ang depensa ni Mendez. Si Terence nga ay napaseryoso nang atakihin siya ni Michael Chua. Hindi niya ito masabayan dahil malakas ang pwersa nito. Sa kanyang paghabol nga ay nabigla na lang siya nang may matigas na katawan ang bigla siyang binanggaan. Isang screen mula kay Lubay ang kanyang nabangga at pakiramdam ni Francisco ay naalog ang kanyang katawan. Napahinto siya ng habol kay Chua na napangiti naman dahil si Punsalan na ang bumantay sa kanya at pagkatapos nga noon ay nakita niya si Galvez na tumatakbo. Naiwanan nga nito ang katapat nito na si Tuason. Isang side pass ang ginawa ni Chua at pagkasambot ni Galvez doon ay agad nga siyang tumalon para magpakawala ng tres. Pero nang nasa ere siya ay napaseryoso siya dahil lumitaw rin si Mendez para siya ay subukang pigilan. Aba, mukhang hindi nadadala ang isang ito, sabi nga ni Galvez sa sarili nang pakawala ng bola mula sa kanyang palad. Paglapag nga niya ay kanyang intiyan si Mendez na hindi naman siya pinansin, bagkus ay bumigla ito ng takbo papunta sa basket. Sumablay nga ang tirang iyon ni Galvez na ikinagulat din ni Magsaysay. Si Lubay naman ay mabilis na binaksout si Ponsalan
Habang si Santos naman ay marahang binigyan ng siko ang kanyang katapat na si Alcoba. Makikita nga ang pagseryoso sa mga mata ni Dwayne at hindi siya nagpadaig sa kanyang katapat. Kasabay ng pagbaba ng bola ay ang pagtalon nga ng 4 na players na iyon. Si Mendez naman ng sandaling iyon ay mabilis sa pumunta sa paglalapagan ng mga ito. "Anong ginagawa mo, Ruel? Si Mendez, bantayan mo!" Sigaw nga ni Coach Nelson sa napaseryosong si Galvez. Si Sartuaso naman at Terence ay mabilis na tumakbo pababa sa side nila na agad ding hinabol ni na Magsaysay at Chua. Si Lubay ang nakakuha ng rebound. Kaso sa paglapag niya ay biglang umangat ang bola nang tapikin ito pataas ni Mendez. Pinalo pa nga ito ni Ricky at mabilis na nilampasan ang sentro ng kalaban. "Hindi ka na makakalusot sa akin ngayon, Mendez." Bulalas naman ni Galvez na pasimpleng napatingin sa mga referees. Plano nga niyang patirin si Mendez sa oras na makalampas ito sa kanya. Nakuha nga ni Ricky ang bola at nang makita niya si Galvez na inaabangan siya ay bumilis ang kanyang dribbling. "Gago ka kanina, Galvez," sabi nga ni Mendez sa sarili at binigyan niya si Galvez ng mabilis sa pagsugod na tila ba hinihintay talaga siya. Isang pagngisi naman ang ginawa ni Ruel nang makita niyang papalampas na si Mendez sa kanya. Oras na raw. At dahil hindi sa kanya titingin ang referee, ay doon na niya ginawa ang kanyang plano. Pasimple niyang iniharang ang kanyang isang paa at nabigla na lang siya dahil may matigas na kung ano ang bumaon sa kabilang tagiliran niya. Hindi sa inaasahan niyang direksyon dumaan si Mendez, bagkus ay bumigla ito ng pagbabago ng galaw at dahil hindi nakatingin ang referee ay pinabaunan nga siya ng kalaban niyang ito. Siniko ni Mendez si Galvez na ikinakuyom ng kamao ni Andrea. "Tama iyan, Ricky," sigaw ng dalaga at sa pagkawala ni Mendez sa kanyang defender ay siya naman pagseryoso ni na Magsaysay at Chua. Nakita nga nilang paparting si Mendez at alam nilang kaya nitong tumira sa labas. "Ako na," sabi nga ni Magsaysay na sa paglapit kay Mendez ay mabilis nga rin gumuhit sa tabi niya ang tumalbog na bola. Isang bounce pass nga ang ginawa ni Ricky at pagkasalo ni Sartuason dito ay automatikong tumalon ito sa ere at mabilis na pinakawalan ang bola. Tila pinitik lang niya ang bola at sa paglapag ni Tuason sa sahig ng court ay siya naman pagkawala ng tunog ng nahalit na basket ang narinig ng marami. "Ayos!" Bulalas pa nga ni Sir Francisco na napatayo pa sa kinauupuan nito. Ang mga estudyante nga ng Balugoy ni Chess ay napacheer din dahil nakapuntos ang isa pa nilang teacher. Bumalik nga sa Gloria ang bola at sa paghawak ni Magsaysay rito ay nabigla na lang siya nang subukan ni Mendez na maagaw sa kanya ang hawak niya. Muntik na iyon. Mabuti na lang at nakaiwas siya. Pagtingin nga niya sa napalampas na si Mendez ay agad siyang tumakbo papunta sa side nila. Pero wala na pala siyang hawak na bola dahil ito ay nagawa pa rin palang maagaw ni Ricky Mendez. Pagkakita naman ni Galvez sa nangyari ay agad niyang hinabol si Mendez at bigla niyang naalala ang nangyaring pagsiko nito sa kanya kanina. Babawi raw siya, kaya nang tumalon si Ricky ay doon na nga siya natuwa na sinabayan ito mula sa likuran. Teka, nasambit nga bigla ni Galvez dahil hindi naman pala tumalon si Mendez. Napakagat siya nito sa fake move na iyon at ngayong nasa ere siya ay siya naman pangisi ni Mendez. Tumalon nga ito at pinatama ang balikat kay Galvez na naging dahilan upang mapasilbato ang referee at ang masaklap ay naibitaw pa nga ni Mendez ang bola na gumulong pa sa tabi ng ring hanggang sa ito ay tuluyang pumasok. Foul, yellow number 22, basket counted. Bulalas ng referee at makikita nga si Galvez na nakayuko sa harapan ni Mendez na pinagmamasdan ito. Ang pangyayari ring iyon ang naging dahilan upang ang mga taga-Mansalay ay dinagundong ang buong kompleks. "Mendez! Mendez! Mendez!" Sigaw ng marami at hindi nga sila makapaniwala na may isa pa nga palang talagang ace player ang kanilang team bukod kay Gerald Valdez. "Hindi nauubra sa akin ang ginagawa mo, Galvez." Seryosong winika ni Ricky na iniwanan na lang basta ang player na iyon na tila ba sinabi niyang wala raw ito sa level niya. Ang mga players nga sa bench ng Mansalay ay napasigaw na lang dahil sa ginawa ni Ricky
at ang mga nasa loob naman ng court ay agad na nilapitan ito. Ito ay para harangan ng binata kung sakali mang mapikon si Galvez. Naipasok pa nga ni Mendez ang free throw at naging 33-27 ang score dahil doon. 6 na ang lamang ng Mansalay. At dito na nga napasenyas ang coach ng Gloria kina Galvez at Magsaysay. I-double team ninyo si Mendez. Kailangang mapigilan ninyo ang isang iyan na umiskor at gawin ang mga gusto niya. Sabi nga sa isip ni Coach Nelson. Ngayon tuloy nag-sink in sa matanda na ang player na ito nga pala ang tumapat kay Henrik Ramirez at nagawa ring makakuha ng panalo laban sa mga iyon. Nang nasa kamay na nga muli ni Magsaysay ang bola ay hindi na binalak ni Ricky na depensa nito. Nakakutob kasi si Mendez nang makita niya ang pasimpleng paggalaw ni Galvez para magbigay ng screen kung sakali. Hinintay na nga lang niya na makatawid sa gitna si Magsaysay at dito nga ay maririnig din ang malakas na cheer ng taga-Mansalay para sa team nila. Tumakbo nga kagad si Lubay para magbigay ng screen sa kanilang captain at agad niyang ginamit ito ni Charles. Napahinto ang paghabol ni Mendez sa kanya at dito ay makikitang napilitan si Punsalan na siya ay habulin. Si Lubay naman ay mabilis na sinandalan si Mendez na nakaramdam ng bigat sa malaking tao na tumapat sa kanya. Nakikita naman ang pag-ingay ng mga supporters ng Gloria nang pakitaan ni Magsaysay ng magandang dribbling si Punsalan na nalito na sa paghabol sa bola. Ilang sandali pa nga ay bumigla ng balik sa 3-point area si Magsaysay at doon na nga siya tumalon para magpakawala ng 3. Ang bilis niya. Sabi nga ni Punsalan na hindi na nagawang habulin pa si Magsaysay. Umarko na nga ang bola at sa pagpasok nito sa basket ay siya naman pagsabi ni Mendez sa kanyang mga kasama ng ilang mga salita. Okay lang yan, tayo naman. Sigaw ni Mendez at tumango naman dito sina Terence at Sir Tuason. Kaya lang, pagkasambot niya sa bola ay agad na lumitaw sa harapan niya sina Magsaysay at Galvez. 2 bantay kagad ang gumitgit sa kanya na naging dahilan upang mapahawak siya sa bola. Double team uli, sabi ni Ricky sa sarili at mabilis siyang napaatras ng pasimple siyang bunggoy ni Galvez na ngising-ngisi sa kanya. Hindi ka na makakatakas, Mendez, sabi pa nga ni Charles at wala na ngang ibang naisip si Ricky kundi ang tumalon para ibato ang bola. Kaso sa pagbato niya sa paparating na si Terence ay bigla namang hinarang ito ng mga kamay ni Michael Chua na dumiretso kaagad ng takbo sa basket para pumuntos. Ganyan nga, bulalas pa nga ni Coach Nelson at sa pagtalo ni Chua sa ere ay napangiti pa siya nang bumigla ng sabay si Punsalan. Sorry, sabi nga ni Chua at ang bola ay bigla nitong ipinasa sa likuran kung saan ay makikita ang pagtalbog nito papunta sa naghihintay na si Magsaysay. Si Ricky naman ng oras na iyon ay sinandala ni Galvez para hindi mahabol si Charles. Naging pisikal ang paggitgit ni Galvez kay Ricky na hindi natutuwa sa nangyayaring ito. Ayaw naman niyang itulak ito gamit ang kamay dahil baka matawagan siya ng foul. Si Magsaysay naman ay tumalo na sa 3-point area at pinakawalan ng bola. Kaso, bigla itong napigilan ng isa pang player na nakaitim na si Alcoba ng buong lakas sa tumalon ito. Pinalo nga nito ang bola na kinaseryoso ng kapitan ng shooters. Si Terence naman ay mabilis na kinuha ang bola at ibinato kay Sir Tuason na nasa side na nila. Pagkasambot nga ni Tuason sa bola ay bumigla nga ito ng talon at walang alinlangan na pinakawalan iyon mula sa kanyang mga kamay. Isang libreng 3 iyon at hindi man lang nag-alala si Sir Tuason dahil alam niyang papasok iyon sa basket. Isang nakakabinging cheer nga ng crowd ang kumawala sa buong venue dahil doon at itinaas pa nga ni Carlo Tuason ng kanyang kamay sa ere habang nakaturo sa itaas ang hintuturo. Tuason? Hindi kaya? Nasabi naman bigla ni Coach Nelson dahil parang may Tuason siyang naalala na kapag nakakapagpapasok ng 3 ay tumuturo sa itaas. Hindi niya ito gaanong inisip noong unang game ng Mansalay sa Calapan dahil umalis din kagad siya para bumalik ng Gloria. Ang ilang mga manunod niyang nasa 30 pataas ang edad ay medyo napaseryoso rin nang makita ang ginawa ni Tuason. Parang may isang manlalaro sa nakaraan ang bigla silang naisip. Hindi sila sigurado. Pero parang may isang malakas na manlalaro nga raw noon na Tuason ang apelyido
na bigla na lang ding nawala sa mundo ng basketball. Siya kaya iyon? Iyong sumikat dito sa South at sa Occidental? Tanungan ng isang lalaki sa kasama niya. Hindi ko pare alam. Pero parang wala namang kilalang Tuason na basketballista rito sa Mansalay bukod sa kanya. Tugon naman ng kanyang kasama. At seryoso nga silang napatingin kay Tuason na mabilis na umapir kay Alcoba. Ricky, sa akin may pasang bola at siguradong pupuntos tayo. Wika pa nga ni Sir Tuason at ang mga taga-Gloria ay napaseryoso na lang nang marinig yun. Hindi ko gusto ang mga kalaban natin, kaya tambakan natin sila. Wika pa nga ni Sir Tuason at si Mendez naman ay agad na nag-thumbs up sa kanya. Nakita nga ni Ricky ang kumpiyansa ng kanyang Sir Tuason kung kaya't sa sunod na mga possession nila ay mas naging mautak na siya. Kahit pa nga ay double team siya ay kaagad niyang naiipasa ang bola dahil alam niyang kayang pumuntos ng kanyang papasahan. Pinaulanan nga ni Carlo Tuason ng press ang Gloria sa paglalaro niyang ito. 4 na sunod-sunod na tres kagad ang kanyang binitawan at walang mintis ang mga iyon. Ito nga ang naging dahilan para ang double team kay Mendez ay masira. At ito naman ang ginamit na pagkakataon ni Ricky para umatake sa basket para masira ang depensa ng kalaban. Nasasabayan niya ng biglang pagpasa sa mga nakapaligid sa kanyang shooter. Sa pagtatapos nga ng first half ay ipinakita ng Black Knights kung sino ba talaga ang mas magaling na shooter sa kanila. Hindi nga mapigilan ng shooters ang bilis ng pagbitaw ng bola ni Tuason at maging si Mendez. Kahit nga wala si Gerald Valdez ay nakahanap ang team ng Mansalay ng bagong pagmumula ng puntos at ito ay mula sa kanilang mga shooter na pinangungunahan ni Carlo Tuason. 55-35 ang naging score sa pagkatapos ng second quarter. At tuluyan na ngang nagwala ang mga manonood dahil sa ganda ng performance na pinamalas ng mga manlalarong pinasok ni Coach Andrea. Si Ricky nga ay mayroon na rin kagad 10 assists na lalong nagpaganda ng stats nito sa pagkatapos ng labang ito, kung masisiguro nila ang pagkapanalo. Samantala, mula naman sa bayan ng Nauhan, nakikita nga ang paghingal ng mga manlalaro ng Calapan City nang matawagan ng foul si Mover Flores na naging dahilan upang ma-foul out na ito sa laro nila laban sa home team. Captain Mover, nasabi na nga lang ni Baron na napaseryoso ng tingin sa kaharap ng kanilang team captain ng oras na iyon na si Maki Romero. Halimaw itong si Romero. Bakit sa Nauhan naglaro ang isang ito at hindi na lang sa Calapan? Nasambit naman ni Tristan Agoncillo na hindi makapaniwala sa nangyayari. Maririnig nga rin sa buong venue ang malakas na cheer para kay Maki Romero. Ang mga supporters nga ng Calapan na naroon ay natahimik na lang dahil sa natitirang 20 segundo ng kanilang laban, ang Nauhan Exterminators ay lamang panang 5. Sorry Mover, pero kung sakali mang naglaro ako sa interbarangay para sa barangay ng Lazareto, ay baka hindi kayo magkampiyon. Mahina pang ang winika ni Maki Romero na kahit naliligo sa pawis ay tila handa pa ring maglaro hanggat hindi tumutunog ang huling buzzer. To be continued.